Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, bago ang lahat, nais kong huminga ka ng manalim. Lasapin mo ang hanging ipinapahiram sa iyo ng Diyos sa sandaling ito. Huwag kang magmadali. Sa bawat paghinga mo, isipin mo na ang kapayapaan ng Panginoon ay pumapasok sa iyong puso. At sa bawat paghinga mo palabas, pinapalaya mo ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalala, at lahat ng bigat na iyong dinadala. Kung ikaw ay nasa kama ng ospital o nasa banig ng karamdaman sa iyong tahanan, nais kong malaman mo na hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Nakikita niya ang bawat butil ng iyong pawis at bawat patak ng iyong luha. Ang panalangin ito ay isang banal na appointment. Ikaw at ang Panginoon ay magtatagpo ngayon sa isang paraang hindi mo pa nararanasan. Panginoong Jesus, Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang humubog sa amin mula sa alabok at nagbigay ng hininga sa aming mga baga. Lumalapit kami sa iyong trono ng biyaya nang may buong pagpapakumbaba. Kinikilala namin, Lord, na kami ay tao lamang, marupok, mahina at madaling magkamali. Bago namin hilingin ang himala ng kagalingan para sa aming mga katawan, isinasamo namin ang iyong kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo kami kung hinayaan naming lamunin kami ng galit, ng pait at ng hindi pagpapatawad. Sinasabi sa iyong salita na ang kalusugan ng kaluluwa ay daluyan ng kalusugan ng katawan. Kaya naman, sa sandaling ito, tinuturuan mo kaming magbitiw. Panginoon, sinisiyasat namin ang bawat sulok ng aming puso. Mayroon bang mga tao na hanggang ngayon ay kinagagalitan namin? Mayroon bang sugat ng nakaraan na naging lason sa aming sistema? Sa iyong pangangan, Jesus, pinipili naming magpatawad ngayon. Pinapatawad namin ang mga taong nang iwan sa amin, ang mga taong nagtraidor sa amin, at ang mga taong naging sanhi ng aming matinding stress at trauma. Binibitawan na namin ang lahat ng pait. Hugasan mo kami ng iyong mahalagang dugo. Linisin mo ang aming konsensya. Alisin mo ang anumang spiritual na blockage na naghahadlang sa daloy ng iyong healing power. Lord, alisin mo rin ang takot sa loob ng aming isipan. Ang takot sa diagnosis ng doktor, ang takot sa operasyon, ang takot sa gastusin, at ang takot sa kamatayan. Sa sandaling ito, pinalalayas namin ang espiritu ng takot sa pangalan ni Jesus, sapagkat hindi mo kami binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at mahusay na pag-iisip. Lord, i-relax mo ang buong katawan, mula sa aming noo, sa aming mga balikat, hanggang sa dulo ng aming mga paa. Maramdaman nawa namin ang iyong banal na haplos. Hayaan mong ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pag-unawa ang siyang maghari. Handa na kami, Panginoon, na maging malinis na sisidlan para sa iyong dakilang himala. Manatili ka sa amin. Amen. Ngayon, Panginoong Jesus, bilang aming dakilang manggagamot, isinasagawa namin ang isang espiritual na operasyon sa katawan ng aming kapatid na nakikinig. Gamit ang iyong mapagpagaling na kamay, hipuin mo ang bawat organ, bawat tissue at bawat selula. Mula sa tuktok ng kanyang ulo, Lord, ayusin mo ang bawat neurotransmitter sa kanyang utak. Sa mga dumaranas ng stroke, aneurysm o anumang neurological disorder, inuutusan namin ang bawat ugat na bumukas. Muling dumaloy ang buhay. Ibalik ang lakas sa bawat bahagi ng katawan na paralisado. Sa mga may tumor, cyst o anumang abnormal na paglaki sa loob ng ulo, sa init ng iyong banal na espiritu, tunawin mo sila ngayon din. Gaya ng yelo na natutunaw sa init ng araw, hayaang maglaho ang bawat karamdaman sa utak. Hipuin mo ang aming mga mata, alisin ang labo, katarata at glaucoma. Buksan ang aming mga tenga upang marinig ang iyong tinig. Hipuin mo ang aming lalamunan, ang aming thyroid at ang aming vocal cords. Bumaba ka sa aming mga baga, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng hininga kay Adan. Hingingahan mo ng bagong buhay ang mga bagang ito. Alisin mo ang pneumonia, tuberculosis, asthma at lahat ng infection sa virus. Paluwagin ang paghinga ng aming kapatid.
Hayaang na bawat hininga niya ay maging puno ng iyong lakas. Dumako ka sa aming puso. Ikaw ang sentro ng buhay. Ayusin mo ang bawat valve, bawat artery at bawat ugat. Linisin mo ang dugo mula sa kolesterol at anumang bara. Sa mga may mataas na blood pressure at irregular heartbeat, inuutusan namin ang aming puso na tumibok ayon sa iyong banal na ritmo. Linisin mo ang aming dugo mula sa leukemia, anemia at lahat ng uri ng toxins. Hayaang na ang iyong banal na dugo ang magsilbing gamot na dumadaloy sa bawat ugat namin. Hipuin mo ang aming sikmura at mga internal organs. Pagalingin mo ang ulcer, GERD at lahat ng sakit sa bituka. Sa atay, bato at pancreas, kayo ang mga filter ng aming buhay. Linisin mo sila. Sa mga kapatid naming sumasahililam sa dialysis, Panginoon, nagsusumamo kami para sa isang himala. Buhayin mo ang kanilang kidneys. Pababain ang kanilang creatinine levels. Ipakita mo na ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik ng tissue. Sa mga may diabetes, ayusin mo ang pancreas para maging normal ang insulin at sugar levels. At laban sa espiritu ng cancer, kami ay tumitidig ng banal na autoridad. Ano man ang stage nito, sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang bawat malignant cell na matuyo mula sa ugat. Hindi kayo kabilang sa templo ng Diyos. Mamatay kayo at huwag nang bumalik. Lord, palakasin mo ang immune system ng aming kapatid para labanan ang bawat mikrobyul at sakit. Sa aming mga buto at kasukasuan, alisin ang bawat kirot ng arthritis, gout at back pain. Padaluyan mo ang iyong banal na langis sa bawat joint. Patibayin mo ang aming mga tuhod at gulad. Panginoon, ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ang bawat bahagi ng aming katawan ay sumunod sa iyong disenyo ng kalusugan at kalakasan. Amen. Kapatid, manatili ka sa posisyon ng pagtanggap. Huwag mong tignan ang iyong nararamdaman, kundi tignan mo ang krus ng Kalbaryo. Doon, kinuha na ni Jesus ang lahat ng iyong hapdi. Sinasabi sa Isaiah 53 verse 5, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Ang katotohanan ito ay mas mataas kaysa sa anumang ulat ng laboratorio. Ang ulat ng Diyos ay nagsasabing ikaw ay malaya na. Tinatanggihan namin ang bawat ulat ng tao na nagsasabing wala ng pag-asa, sapagkat ang imposible sa tao ay posibleng-posible sa Diyos. Salamat Panginoon dahil nararamdaman na namin ang pagbabago sa aming katawan. Salamat dahil ang init ng iyong presensya ay nagpapalayas sa bawat lamig ng sakit. Salamat dahil ang kagunihawaan ay dumadaloy na ngayon. Hindi kami maghihintay na makalabas ng ospital bago kami magpuri. Ngayon pa lang sa gitna ng pagsubok, itinataas namin ang aming mga kamay sa pasasalamat. Salamat sa bagong lakas ng aming mga kalamnan. Salamat sa maayos na pagtulog na ibibigay mo sa amin ngayong gabi. Salamat dahil ang aming gana sa pagkain ay babalik na at ang aming sigla ay muling sisibol. Lord, basbasan mo rin ang mga kamay ng mga manggagamot, nurse at lahat ng nag-aalaga sa amin. Bigyan mo sila ng karunungan na mula sa iyo. Ngunit higit sa lahat, ikaw ang aming pinagtitiwalaan. Hinihiling din namin ang iyong pagpapala sa aming pamilya. Alisin ang kanilang pag-aalala. Punan mo ang bawat pangangailangang pinansyal na dala ng aming karamdaman. Ipakita mo na ikaw ang aming provider, ang aming Jehovah Jireh. Hayaan mong ang himalang ito ay maging mitya ng pananampalataya para sa lahat ng mga nakakakita sa amin. Ipinapayag namin na ang aming kapatid ay mabubuhay at hindi mamamatay. Siya ay tatayo at ipapahayag ang mga dakilang gawa ng Panginoon. Ang bawat bukas na kanyang haharapin ay magiging isang buhay na patotoo ng iyong kabutihan. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa bagong pag-asa. Salamat dahil hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Naniniwala kami na ang panalangin ito ay selyado na ng iyong banal na dugo at ang sagot ay dumarating na ng may kabilisan. Kapatid, kung naramdaman mo ang haplos ng Diyos, angkinin mo ito. I-type mo ang Amen sa iyong puso at sa iyong isip bilang tanda ng iyong pagsang-ayon sa himalang ito. Malaya ka na sa pangalan ni Jesus.
Ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat ay ibinabalik namin sa iyo, aming Diyos at aming tagapagligtas, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, bago ang lahat, nais kong huminga ka ng manalim. Lasapin mo ang hanging ipinapahiram sa iyo ng Diyos sa sandaling ito. Huwag kang magmadali. Sa bawat paghinga mo, isipin mo na ang kapayapaan ng Panginoon ay pumapasok sa iyong puso. At sa bawat paghinga mo palabas, pinapalaya mo ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalala, at lahat ng bigat na iyong dinadala. Kung ikaw ay nasa kama ng ospital o nasa banig ng karamdaman sa iyong tahanan, nais kong malaman mo na hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Nakikita niya ang bawat butil ng iyong pawis at bawat patak ng iyong luha. Ang panalangin ito ay isang banal na appointment. Ikaw at ang Panginoon ay magtatagpo ngayon sa isang paraang hindi mo pa nararanasan. Panginoong Jesus, Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang humubog sa amin mula sa alabok at nagbigay ng hininga sa aming mga baga. Lumalapit kami sa iyong trono ng biyaya nang may buong pagpapakumbaba. Kinikilala namin, Lord, na kami ay tao lamang, marupok, mahina at madaling magkamali. Bago namin hilingin ang himala ng kagalingan para sa aming mga katawan, isinasamo namin ang iyong kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo kami kung hinayaan naming lamunin kami ng galit, ng pait at ng hindi pagpapatawad. Sinasabi sa iyong salita na ang kalusugan ng kaluluwa ay daluyan ng kalusugan ng katawan. Kaya naman, sa sandaling ito, tinuturuan mo kaming magbitiw. Panginoon, sinisiyasat namin ang bawat sulok ng aming puso. Mayroon bang mga tao na hanggang ngayon ay kinagagalitan namin? Mayroon bang sugat ng nakaraan na naging lason sa aming sistema? Sa iyong pangangan, Jesus, pinipili naming magpatawad ngayon. Pinapatawad namin ang mga taong nang iwan sa amin, ang mga taong nagtraidor sa amin, at ang mga taong naging sanhi ng aming matinding stress at trauma. Binibitawan na namin ang lahat ng pait. Hugasan mo kami ng iyong mahalagang dugo. Linisin mo ang aming konsensya. Alisin mo ang anumang spiritual na blockage na naghahadlang sa daloy ng iyong healing power. Lord, alisin mo rin ang takot sa loob ng aming isipan. Ang takot sa diagnosis ng doktor, ang takot sa operasyon, ang takot sa gastusin, at ang takot sa kamatayan. Sa sandaling ito, pinalalayas namin ang espiritu ng takot sa pangalan ni Jesus, sapagkat hindi mo kami binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at mahusay na pag-iisip. Lord, i-relax mo ang buong katawan, mula sa aming noo, sa aming mga balikat, hanggang sa dulo ng aming mga paa. Maramdaman nawa namin ang iyong banal na haplos. Hayaan mong ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pag-unawa ang siyang maghari. Handa na kami, Panginoon, na maging malinis na sisidlan para sa iyong dakilang himala. Manatili ka sa amin. Amen. Ngayon, Panginoong Jesus, bilang aming dakilang manggagamot, isinasagawa namin ang isang espiritual na operasyon sa katawan ng aming kapatid na nakikinig. Gamit ang iyong mapagpagaling na kamay, hipuin mo ang bawat organ, bawat tissue at bawat selula. Mula sa tuktok ng kanyang ulo, Lord, ayusin mo ang bawat neurotransmitter sa kanyang utak. Sa mga dumaranas ng stroke, aneurysm o anumang neurological disorder, inuutusan namin ang bawat ugat na bumukas. Muling dumaloy ang buhay. Ibalik ang lakas sa bawat bahagi ng katawan na paralisado. Sa mga may tumor, cyst o anumang abnormal na paglaki sa loob ng ulo, sa init ng iyong banal na espiritu, tunawin mo sila ngayon din. Gaya ng yelo na natutunaw sa init ng araw, hayaang maglaho ang bawat karamdaman sa utak. Hipuin mo ang aming mga mata, alisin ang labo, katarata at glaucoma. Buksan ang aming mga tenga upang marinig ang iyong tinig. Hipuin mo ang aming lalamunan, ang aming thyroid at ang aming vocal cords.
Bumaba ka sa aming mga baga, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng hininga kay Adan. Hingingahan mo ng bagong buhay ang mga bagang ito. Alisin mo ang pneumonia, tuberculosis, asthma at lahat ng infection sa virus. Paluwagin ang paghinga ng aming kapatid. Hayaang na bawat hininga niya ay maging puno ng iyong lakas. Dumako ka sa aming puso. Ikaw ang sentro ng buhay. Ayusin mo ang bawat valve, bawat artery at bawat ugat. Linisin mo ang dugo mula sa kolesterol at anumang bara. Sa mga may mataas na blood pressure at irregular heartbeat, inuutusan namin ang aming puso na tumibok ayon sa iyong banal na ritmo. Linisin mo ang aming dugo mula sa leukemia, anemia at lahat ng uri ng toxins. Hayaang na ang iyong banal na dugo ang mangsilbing gamot na dumadaloy sa bawat ugat namin. Hipuin mo ang aming sikmura at mga internal organs. Pagalingin mo ang ulcer, GERD at lahat ng sakit sa bituka. Sa atay, bato at pancreas, kayo ang mga filter ng aming buhay. Linisin mo sila. Sa mga kapatid naming sumasahililam sa dialysis, Panginoon, nagsusumamo kami para sa isang himala. Buhayin mo ang kanilang kidneys. Pababain ang kanilang creatinine levels. Ipakita mo na ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik ng tissue. Sa mga may diabetes, ayusin mo ang pancreas para maging normal ang insulin at sugar levels. At laban sa espiritu ng cancer, kami ay tumitidig ng banal na autoridad. Ano man ang stage nito, sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang bawat malignant cell na matuyo mula sa ugat. Hindi kayo kabilang sa templo ng Diyos. Mamatay kayo at huwag nang bumalik. Lord, palakasin mo ang immune system ng aming kapatid para labanan ang bawat mikrobyo at sakit. Sa aming mga buto at kasukasuan, alisin ang bawat kirot ng arthritis, gout at back pain. Padaluyan mo ang iyong banal na langis sa bawat joint. Patibayin mo ang aming mga tuhod at gulad. Panginoon, ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ang bawat bahagi ng aming katawan ay sumunod sa iyong disenyo ng kalusugan at kalakasan. Amen. Kapatid, manatili ka sa posisyon ng pagtanggap. Huwag mong tignan ang iyong nararamdaman, kundi tignan mo ang krus ng Kalbaryo. Doon, kinuha na ni Jesus ang lahat ng iyong hapdi. Sinasabi sa Isaiah 53 verse 5, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Ang katotohanan ito ay mas mataas kaysa sa anumang ulat ng laboratorio. Ang ulat ng Diyos ay nagsasabing ikaw ay malaya na. Tinatanggihan namin ang bawat ulat ng tao na nagsasabing wala ng pag-asa, sapagkat ang imposible sa tao ay posibleng-posible sa Diyos. Salamat, Panginoon, dahil nararamdaman na namin ang pagbabago sa aming katawan. Salamat dahil ang init ng iyong presensya ay nagpapalayas sa bawat lamig ng sakit. Salamat dahil ang kagunihawaan ay dumadaloy na ngayon. Hindi kami maghihintay na makalabas ng ospital bago kami magpuri. Ngayon pa lang sa gitna ng pagsubok, itinataas namin ang aming mga kamay sa pasasalamat. Salamat sa bagong lakas ng aming mga kalamnan. Salamat sa maayos na pagtulog na ibibigay mo sa amin ngayong gabi. Salamat dahil ang aming gana sa pagkain ay babalik na at ang aming sigla ay muling sisibol. Lord, basbasan mo rin ang mga kamay ng mga manggagamot, nurse at lahat ng nag-aalaga sa amin. Bigyan mo sila ng karunungan na mula sa iyo. Ngunit higit sa lahat, ikaw ang aming pinagtitiwalaan. Hinihiling din namin ang iyong pagpapala sa aming pamilya. Alisin ang kanilang pag-aalala. Punan mo ang bawat pangangailangang pinansyal na dala ng aming karamdaman. Ipakita mo na ikaw ang aming provider, ang aming Jehovah Jireh. Hayaan mong ang himalang ito ay maging mitya ng pananampalataya para sa lahat ng mga nakakakita sa amin. Ipinapayag namin na ang aming kapatid ay mabubuhay at hindi mamamatay. Siya ay tatayo at ipapahayag ang mga dakilang gawa ng Panginoon. Ang bawat bukas na kanyang haharapin ay magiging isang buhay na patotoo ng iyong kabutihan. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa bagong pag-asa. Salamat dahil hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Naniniwala kami na ang panalangin ito ay selyado na ng iyong banal na dugo at ang sagot ay dumarating na ng may kabilisan.
Kapatid, kung naramdaman mo ang haplos ng Diyos, angkinin mo ito. I-type mo ang Amen sa iyong puso at sa iyong isip bilang tanda ng iyong pagsang-ayon sa himalang ito. Malaya ka na sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat ay ibinabalik namin sa iyo, aming Diyos at aming tagapagligtas. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon. Amen at Amen.